Praise God. Ito po yung topic natin, the gospel for everyone. Sabi mo nga, gospel. Sabi nyo nga po, everyone. Ang gospel po mga kapatid ay para sa bawat isa. Okay? Bawat isa po may tsansa, marinig, at maniwala po sa gospel. Okay? Ano nga ba ang gospel? The gospel or the good news, same lang po yung mga kapatid, no? Is the message of salvation through Jesus Christ. So, ang central message ng gospel or good news ay patungkol po sa kaligtasan na daladala ng Panginoong Hesus. Kaya po, pag mag-preach tayo ng gospel, mag-preach tayo, pag mag-evangelize tayo sa mga kapatid natin, okay, dapat ang central preaching natin, central message ay patungkol po sa salvation na dala ng Panginoon. Hindi natin dala ang ating mga simbahan. Okay? Hindi natin dala yung sarili nating pangalan. Hindi natin dala yung ibang message. Okay? Iwasan po natin mag-preach ng tithes and offering. Ito po kasi yung mga kapatid na central message ng gospel, mga kapatid. Okay? Amen po ba? So, may good news. May mabuting balita sa Tagalog po. Okay? Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay may dalang kaligtasan. So, ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatids. At nandito po ang ating pinaka-main text. Basahin po natin yung chapter 15, verses 1 to 5. Basahin ko po sa English muna, no? By the way, pag meron po kayong question, clarifications, pwede po kayong mag-unmute. Okay? Huwag po kayong magtaas ng kamay kasi hindi ko po kayo makikita. Mag-unmute po tayo. Pwede po kayong mag-chat sa ating G. At sino man sa inyo makakita ng chat, pwede mag-unmute. So, Brother Reggie, may nag-chat po. Okay? Yan. Sa verse 1 po tayo. NIV po gamit ko ngayon. Now, brothers and sisters, I want to remind all of you of the gospel I preached to you, which you received and which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Verse 3, for what I have received, I passed on to you as of first importance. Ito na yun. Ito na yung gospel na binabanggit ni Apostle Paul. That Christ died for our sins. Bilugan nyo yan, no? Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and he was raised on the third day according to the scriptures. Bilugan nyo po yung Christ died, buried, and then raised. Bilugan nyo po yun, highlight nyo po sa Bible nyo, no? Verse 5, and he appeared to Cephas po, ito po si Peter, and to the 12 disciples, 12 apostles. So, yun po yung pinaka-main text natin, mga kapatid. Basahin sa Tagalog. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamagitan nito. Amen? Naligtas po tayo sa pamagitan ng gospel. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ng salitang pinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. So, walang kabuluhan ng ating pananampalataya pag hindi po tayo yung sandigan natin ay wala doon sa gospel. Verse 3, sapagat ibinigay ko sa inyo itong pinakamalagang katuruan na tinanggap ko rin. Ito yung pinakamalagang katuruan, mga kapatid. Amen? Kaya kung meron po tayong gustong i-master na subject sa Bible, masterin natin yung gospel. Masterin natin yung salvation. Bakit nagkaroon ng salvation? Bakit dumating si Jesus? Bakit siya namatay? Okay? Bakit siya muling nabuhay? Bakit muli siyang babalik? Bakit kailangan natin maniwala kay Jesus? Amen? So, that's part of the gospel. Kung meron tayong mamasterin na subject sa Bible, dapat po yung gospel, mga kapatid. Amen? Ano natin, set aside muna natin yung Book of Revelation, yung mga ulo-ulo doon, yung mga dragon-dragon. Okay? I'm not saying na hindi sila importante, mahalaga rin sila, mga kapatid, because they're part of the Bible.
Pero what I'm trying to say is, baka nagiging magaling lang tayo sa pag-preach ng Holy Spirit, magaling lang tayo mag-preach ng about sa supernatural gifts, magaling tayo sa pasikot-sikot sa Book of Revelation, magaling tayo mag-preach ng rapture, okay? Pero wala pala tayong alam sa kabuuang message ng gospel, okay? Kaya mga kapatid, let's challenge ourselves, masterin natin yung pag-preach ng gospel. Kasi may mga false gospel po na um, umaano sa mundo, okay? Iba-ibang message ng salvation sa mundo. Kaya dapat po masterin natin yung salvation, yung gospel po. Okay? Sabi dito, ito ang pinakamahalagang katuruan na ibinibigay ko sa inyo na natanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro, Cephas po sa English na, at saka sa 12 o 12 apostles. Amen? So ito yung pinaka-text natin. Dito po tayo iikot, no? So ito muna, why there's a need for the gospel? Bakit nagkaroon ng gospel? Bakit nagkaroon ng good news? Bakit big deal to sa mga naunang apostles? Bakit big deal to dapat sa atin ngayon? Anong dahilan? Hindi naman siya parang kabuting tumulpot, no? May reason, okay? May deep reason para dyan. Ito, bibigyan ko kayong tatlo, no? Why there is a gospel? Una-una, humanity's fall in Genesis. Alam naman natin yun, no? Genesis chapter 3. Okay? Nagkasala si Adan at si Eva. At dahil sa kanilang pagkakasala, yung physical body ay namatay, ganun din sa spiritual. Nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. So, ayun yung spiritual death, separation from God. Romans chapter 3. Basahin po natin yan, no? Dahil sa kasalanan tayo nahiwalay sa Diyos. Walang umahanap sa Diyos. And Romans 6:23. Sa ating, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? So, kaya nagkaroon ng gospel dahil ang tao po ay nagkasala. So, ang gospel po naging solusyon sa problema na ginawa ng tao. Okay? Pangalawa, the sacrificial system in Mosaic law. Sa Old Testament po, kung papag-aralan natin yung Mosaic law, by the way mga kapatid, meron akong, I believe, 1-hour teaching patungkol sa Mosaic law. Tingnan niyo po sa YouTube ko mga kapatid, no? We are not under the law, ayun yung title nun. Panoorin niyo po yung mga kapatid, okay? 1-hour teaching yon. Dito ko rin siya tinuro, no, sa morning prayer natin. Okay, kasi ang Mosaic law, doon na nakadepende yung Israel. Okay? So, nagde-take advantage sila doon. Pero ang Mosaic law, hindi nila nagigets. Ang Mosaic law kasi, when you say Mosaic law, okay, ito po ay law, yung batas na binigay kay Israel, sa Israel through Moses, doon sa Mount Sinai. Kaya nandun yung 10 Commandments at yung mga iba pang mga batas-batas, bawal mong gawin, dapat ito yung gawin mo. Mabasa niyo po yan sa Book of Leviticus and sa Deuteronomy, okay? Ayun po yung Mosaic law. Alright? So, hindi nila nagigets yun. Akala nila talagang nalilinis sila totally sa kanilang mga kasalanan. Yung atonement, kakatay ng baka at kakatay ng hayop para lang malinis sila, ayun yung kanilang sacrificial system that time. Pero hindi nila magets yun na ayun po ay foreshadowing lamang sa reality na gagawin ng Panginoong Hesus. So, yung sacrificial offering, is yung sacrificial system sa Mosaic law, ay ito po ay hindi partial lang siya, pero ang substance, ang reality po, ang ginawa ng Panginoong Hesus. Jesus Christ is the Lamb of God. Okay, Jesus Christ died on the cross. Yung dugo niya ay yun po yung naglinis sa atin mga kapatid. Kaya po yung Israel po hindi nila matanggap-tanggap si Jesus kasi hindi pa rin sila makawala sa law. Kaya po patuloy pinipreach ni Apostle Paul, nagets ni Apostle Paul ang grace. Apostle Paul po ay napakatalino po sa batas ng Israel. Ang kanya pong mentor ay si Gamaliel. Si Gamaliel po ay napakagaling po sa law. Okay? Sa mga batas ng Israel, sa mga ritual nila. Alam ni Apostle Paul ang pasikot-sikot sa law. Pero, nung na-encounter niya si Jesus Christ, nagets niya yung kabuuan ng law. Nagets niya yung grace. Okay? So, yung law, yung batas,
ng Israel, hindi po nakaka-justified sa kanila. When we say justification, hindi po nakakaalis, hindi nakakaalis ng kasalanan, hindi rin po tanggal sa kanila ng kasalanan. Alright? Ganun po yung mga kapatid. So, hindi siya naging effective sa kanila. Kaya nagkaroon ng new covenant. Okay? Dito na tayo sa third point. New covenant. Dito na po tayo mga kapatid. Ang new covenant po ay hindi po nag-umpisa sa mga Gentiles. Ang new covenant po, okay, ito po ay nag-umpisa sa Israel. Kasi they failed to adhere to the law of Moses. They failed to fulfill the law of Moses. Kaya po si Yesu Kristo mismo ang nag-fulfill para sa kanila. Si Kristo Jesus mismo ang gumawa nun on behalf of Israel. Kaya po ang Israel, hindi po sila under the law of Moses anymore. This is obsolete. Sinabi po sa Hebrews. No, Hebrews 8 and 9 and 10. 3 chapters po. Basahin niyo po yung mga kapatid. Ang context po noon, Jesus Christ is superior over the law of Moses. Ibig sabihin, higit si Jesus sa law of Moses. At si Jesus po ang nag-fulfill sa law. Kaya sinabi niya sa book of Matthew, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. Sabi sa book of Romans, Jesus Christ is the end of the law. Amen? At sabi ng Panginoong Jesus, nung siya sa Last Supper, sa huling hapunan, bago siya pa ako sa krus, in this cup, okay, I make a new covenant. Right? And, ano ba to? Yung naging witness nun ay yung banal niyang dugo. So, nung tumagos yung dugo niya sa cross, doon nag-umpisa yung new covenant. At na-prophesied po yun sa book of Jeremiah. At nabanggit po yun sa Romans chapter 8, yung new covenant. 8, 9, and 10. Alright? So, dahil sa pagkasala ng tao sa Genesis, dahil sa sacrifice, hindi natupad ng mga Israel ang Mosaic law, ayun, dumating si Jesus. Nagtatag siya yung new covenant, binulfilled niya yung book of Jeremiah. Okay, nasa Jeremiah 33 ata 31. Right? So, ganun po yung sequence mga kapatid. So, Israel is not under the law anymore. Hindi po nakakaligtas yung law sa kanila. Okay? Kaya nga po si Apostle Paul preach ng gospel of grace sa kanila. Binabato si Apostle Paul kasi yung gospel of grace against sa law. Alright? Ayun naman ang gusto ng Diyos na makawala sila sa law. Kaya ang Panginoon kasi nagkatag niya new covenant for them to be saved. Amen? Siguro next time na basta panoorin niyo po yung maganda yung 1 hour teaching ko sa YouTube. Panoorin niyo po mga kapatid para mas magets natin to. Alright? So, ayun mga kapatid. Jesus Christ brought the gospel for Israel. At na-extend po yon sa bawat isa. So, ang salvation po nag-umpisa sa Israel, right? At ito po ay na-extend sa buong mundo. So, ayun po yung topic natin ngayon, the gospel for everyone. The gospel that started in Israel at na-extend po sa bawat isa. Amen po ba mga kapatid? Alright. Puntahan natin yung 1 Corinthians 15:3-5. Dito tayo magpo-focus. For what I received, I passed on to you as of first importance. Jesus Christ died for our sins. Number 1 po yan. He was buried. Number 2. He was raised on the third day. Number 3. And then number 4, He appeared to Cephas and the 12. So, 4 pa yung pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Okay? Jesus' death, Jesus' burial, Jesus' resurrection, and the second coming of Jesus Christ. 4 po mga kapatid. Alright? Dito tayo sa Jesus' death. Are we following po ba? Tayo po ba gising pa? Painom muna ako saglit. Di po ba ako mabilis magsalita mga kapatid? Babagalan ko po kung mabilis ako magsalita. Nakakasabay po ba tayo? Yes po, yes po. Okay, praise God. Pasensya na guys ha. Mabilis talaga ako magsalita. Mabagalan ko. Jesus' death. Jesus' death, kanyang kamatayan sa krus. Again, yung namatay po siya hindi sa lupa. I mean, hindi siya namatay sa aksidente or sa sakit. Specifically, namatay po siya sa krus.
Kaya mahalaga po yung krus sa mga Kristiyano. Okay? Jesus' death is the atonement for all. When we say atonement, sa Old Testament days, nagkakatay sila ng mga hayop at yung dugo nun ini-sprinkle to cover. Yung atonement meaning niyan sa Old Testament days to cover, okay? Para ma-cover yung kasalanan nila. Kasi pag nagkasala sila, may nagawa silang di maganda, naging impure sila, humawak sila ng patay, kailangan ng atonement. Alright? Pero si Jesus po, ang ginawa niya, ultimate atonement. Paanong ultimate atonement? Sa Old Testament days, every year silang pupasok sa holy place. Every year. Pero ang ginawa ni Jesus, hindi every year, once and for all. Isang beses lang na siya namatay, yung atonement po ay hindi lang para i-cover, takpan yung kasalanan natin. Yung dugo ni Jesus, powerful po yung mga kapatid. Once and for all, di na po siya mamamatay lagi. Okay? At yung dugo niya, hindi nagko-cover sa ating kasalanan bagkos inalis ang ating mga kasalanan. Sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 9. Alright? Nalis yung ating kasalanan from past, present, and future. Mga kapatid. Okay? Again, atonement for all. Jesus Christ did not die for the elect only. Okay? If you are familiar with Calvinism, okay, sino naman sa inyo nakikinig kay John MacArthur, kay John Piper, kay Paul Washer, kay Dr. White, kay Justin Peters, yung mga Calvinist people, Calvinist teachers, right? They teach that Jesus Christ only died for the elect. So para sa kanila, turo nila, ang kamatayan ni Jesus ay para lang sa ilang tao. So hindi daw namatay si Jesus sa lahat. Kawawa naman yung okay. Kaya hindi sila masyado nagpe-preach nag-evangelize I'm not saying hindi sila nag-evangelize. Nag-evangelize pa rin sila. Pero hindi katulad ng mga naniniwala na si Jesus namatay sa lahat. Alright? Kasi ganito kasi yung logic na no. Halimbawa, nag-preach ako sa isang kapitbahay ko. Yung kapitbahay ko, hindi naman siya elect. Di useless lang rin yung pag-preach ko sa kanya. Hindi naman siya maliligtas kahit na 1 million times ako mag-preach sa kanya kasi hindi naman siya recipient ng kamatayan ng Panginoon. Okay? Hindi siya mag-benefit doon. Gets po ba ninyo yung doctrine nila, yung teaching nila, yung limited atonement? Right? Limited lamang yung atonement na ginawa ng Panginoon. For some only, not for all. Okay? So sinasagasaan niya po ang Biblia mga kapatid. Si Jesus po namatay para sa lahat. Okay? But we are not teaching yung universalism, no? When we say universalism, kagaya ng Katoliko, ligtas na daw ang lahat. Okay? Nung namatay si Jesus sa krus, yung dugo niya naglinis sa lahat ng kasalanan sa buong mundo. Mali po yun. Okay? Ganito po yun. Namatay si Jesus para sa lahat. Ang lahat po may tsansang makinig ng gospel. Ang lahat po may tsansang maniwala kay Jesus. Okay? Ang kanyang atonement, ang kanyang forgiveness, justification ay effective sa mga maniniwala sa kanya. So yung may mga tao po, okay, unbelievers, hindi pa rin sila maligtas, malinis sa kasalanan nila, hindi dahil hindi powerful ang dugo ni Jesus, kundi dahil sa kanilang unbelief, kundi ayaw nilang maniwala sa Panginoong Jesus. Pero the moment na maniwala sila sa Panginoong Jesus, okay, sila po yung malilinis sa kasalanan, ma-justified. Ganun po ang turo ng Biblia. We are not teaching universalism. We are not teaching that Jesus Christ only died for the elect. Okay? So, nakikinig po kayo sa mga tao na yung mga kapatid, maririnig ito sa kanila. Alright? Ang tawag kasi sa teaching ito, reprobation. When we say reprobation, ang Diyos may inelect, predestined na mapunta sa heaven at mapunta sa impyerno. Alright? Bakit napunta ang tao sa impyerno? Dahil daw sa reprobation. Ano yung reprobation? Dahil tinadhana na sila ng Diyos papunta sa impyerno. Okay? Tinadhana na sila ng Diyos. Ang tao na pupunta sa impyerno sa John chapter 3 verses 16 to 18, napunta ang tao sa impyerno na condemned because of their unbelief to Jesus. Maliwanag. Amen? So, Jesus' death is for all.
His atonement, okay, extends to everyone. Nag-extend po yung atonement niya, mga kapatid. Amen po ba? Any questions po sa part na ito, mga kapatid? Ano po ba ang tanong? Okay, move on po tayo, mga kapatid. Ito, mga Bible verses. Okay. Ang daming Bible verses po patungkol po sa kamatayan ni Jesus para sa lahat. Pero bibigyan ko lang kayo ng 4 lang, no? 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2 verses 5 and 6. I love this verse, no? Idalangin ninyo, no. 5 to 6 pala. Sapagkat isa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin sa Diyos. He is the mediator. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Okay, maliwanag lahat. Upang tubusin niya ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Sa English, okay, He's the ransom for all. Okay? I don't know bakit ginagawa tong elect ng mga Calvinists. Maliwanag, no? Ako, pag binasa nyo sa kanila to, sasabihin nila, hindi, yung all dyan, meaning niya elect. Kahit baliktarin natin yung Book of Timothy, walang sinasabi na elect yung all dyan. Kahit natignan natin sa dictionary, sa English dictionary, yung word na all means all. Hindi, all not means some. Okay? 2 Corinthians 5:14. 2 Corinthians chapter 5, 14 to 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Amen? May isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay ibibilang ng patay, 15, namatay siya para sa lahat. Upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanya. Amen? Jesus namatay para sa lahat. Alright? Di siya namatay para lamang sa konting tao. Di siya namatay para sa 1 million, 2 billion na tao. Namatay siya sa 7 billion kung ilan man tao sa mundo. Okay? Namatay siya para sa Israel, namatay siya para sa Pilipinas, namatay siya sa bawat isa. Okay? Ang audience ng kanyang kamatayan ay tayong lahat, mga kapatid. Right? Pero again, effective ang kanyang kamatayan kung tayo maniniwala sa kanya. 1 John chapter 2, ganun din yun. Ito basahin ko yung 1 John 2. Bakit namatay si Jesus? Ganda ng Bible verse ito, mga kapatid. 1 John 2. Bakit namatay si Jesus? So, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Amen? He's the sacrificial lamb. Right? He sacrificed His own life. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Amen? Okay, very clear, mga kapatid. Sabi ni Apostle John, Jesus namatay para sa atin. Kasi kausap nito mga believers eh. Pero hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. Amen? So, ang mindset ni Apostle John, extended yung atonement ng Panginoong Hesus. Extended ang kanyang death to everyone, to all. So, namatay si Jesus para sa ikapapatawad ng ating kasalanan. Okay? Kaya mahalaga po ang death ng Panginoong Hesus. Romans 5:8. Okay, ganun din po, mga kapatid. Any question po sa Jesus' death before we move on to this one? Yeah. Okay, praying na talagang napapawaw tayo sa Biblia. I don't really understand why some people teach that Jesus Christ did not die for all. Very clear ang Bible, mga kapatid. Lalo na po sa sa Gospel of John, Book of John, okay? Then 1 John, 2 John, 3 John. Basta kay Apostle John, ang kanyang audience ay the entire world. Okay? The whole world. Okay? I don't understand bakit yung Calvinist hindi para sa lahat yung kamatayan ni Jesus. Okay? Right. Ano yung Jesus burial? Bakit mahalaga yung when you say burial, mga kapatid, siya po ay nalibing.
Jesus' death was the moment He died on the cross. So yung death, kamatayan ni Jesus, ay yung moment na namatay siya. Nag-pass away. Nawala ng hininga. Okay? Pero yung burial, yung inilibing na siya sa tomb, ibig sabihin lang yan, okay, ganito po yung significant niyan. Yung kanyang katawan, yung physical body, nalagay sa tomb, libingan, after ng kanyang kamatay. Magkaiba po yung death and burial, mga kapatid. No? At yung kanyang burial, okay, it confirms his death. Kasi kung namatay lang siya, hindi siya nailibing, medyo walang confirmation. Okay? Pero nagkaroon ng confirmation, 3 days po mga kapatid. Hindi siya 1 day lang, di 2 days, 3 days po siyang nasa tomb. No? And then it fulfills the prophecy, okay, in Isaiah 53:9. And then lastly, it also sets the stage for his resurrection. Okay? So inihanda na siya sa resurrection. Kasi yung mga tao, namatay na si Jesus, namatay na si Jesus. Talagang pinag-usapan nila for 3 days. Patay na si Jesus, patay na si Jesus, patay na si Jesus. So natatak sa utak nila, patay na si Jesus. At mahalaga po yung kamatayan ni Jesus. Mahalaga po na nandun siya sa tomb. At yung tomb po, no, libingan niya, it also symbolizes Christianity. Bakit? Kasi sa Christianity po, marami pong namatay ng mga Diyos-Diyosan, no? Si Allah, si Buddha, kung naman sino mga Diyos-Diyos nila. Nung namatay sila, nantili sila sa libingan. Pero si Jesus po namatay, after 3 days, nawala siya sa libingan. Tanging si Jesus lamang po, ang Diyos ng mga Kristiyano, ang nakagawa niyan. Amen? So, the empty tomb, okay, symbolizes Christianity, mga kapatid. Amen? Kaya mahalaga po ang burial. And then his resurrection is his victory. Amen? So, ganito po ang gospel, mga kapatid, no? We should preach his death, his burial, and then his resurrection. Punta tayo dito. Muling pagkabuhay. Ano ang ibig sabihin ng muli niyang pagkabuhay? Victory over death. 1 Corinthians chapter 15, 54, 57. By the way, meron po ako nitong teaching patungkol sa kanyang resurrection. Nasa YouTube din po siya, mga kapatid, na Romans 6, 9-10. Victory over sin. Punta naman tayo sa number 1. Victory over death. So, ang kanyang kamatayan ay isang beses lamang. Hindi na siya muling mamamatay. Okay? Hindi po siya namamatay tuwing Semana Santa, no? Ayun yung paniniwala ng marami, no? Tuwing Friday. Namatay si Jesus ngayon. Huwag kayong maliligo. Huwag kayong lalabas. Huwag kayong magkakasugat. Kasi patay ang Diyos. Ang Diyos ay di namamatay every year. Isang beses lamang po namatay si Jesus. Amen po ba? At nung siya po ay muling nabuhay, wala na pong kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Amen? Victory over sin. Okay? Si Jesus, no? Siya po ay napagtagumpayan yun. Hindi po siya nagkasala, pero napagtagumpayan niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Victory over Satan. Okay? The darkness. Okay? The dark world. Colossians 2:15, Hebrews 2:14. Walang kapangyarihan sa Satanas kay Jesus. Amen. Victory over the world. John 16:33. Napagtagumpayan ni Jesus ang mundo, mga. Victory for the believers. So ang kanyang muling pagkabuhay ay katagumpayan din para sa ating mananampalataya. Amen. John 11:25-26, 1 Corinthians 15:21-22, 1 Thessalonians 4:16-17, Philippians 3:20-21. Right? Kung tayo po'y naniniwala, nakikiisa sa Panginoong Hesus, tayo po'y nanagumpay na rin sa kamatayan. Yes, mamatay tayo sa mundo. Mamatay tayo, mga kapatid, no? Wala naman tayong unlimited life sa mundo. Pero muli tayong mabubuhay. Sabi nga ng Panginoong Hesus, if you believe in me, okay, you will be resurrected. Alright? Pag tayo po'y nakaisa sa Panginoong Hesus, tayo rin po'y nanagumpay sa kasalanan. Yes, nagkakasala tayo, pero wala pong kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Kasi ang kapangyarihan ng kasalanan po, mga kapatid, okay, ang gagawin ng kasalanan, papatayin lang tayo. Right? Wala na sa ating, we are no longer slaves to sin. Hindi tayo alipin ng kasalanan. Kaya ang mga Kristiyano, mga kapatid, ang totoong Kristiyano, ang totoong nakaisa sa Panginoong Hesus, ay may katagumpayan na sa kasalanan. Hindi na siya namumuhay sa kasalanan. Kaya mayroong pagbabago.
or ang totoong Kristiyano po may magandang bunga sa buhay. Nagbabago siya. Although nagkakasala tayo, iba ang namumuhay sa kasalanan, ibang nagkakasala kasi nagkakasala tayo kasi tao pa rin tayo. Alright? Pero pag nagkasala naman tayo, magre-repent tayo. Kasi nga, ligtas na tayo. Okay? Pag nagkasala tayo, kahit malaking kasalanan yan, dahil wala nang kapangyarihan yung kasalanan sa atin, magre-repent tayo. Tayo ng kapatawaran, magbabago tayo. Amen po. At sino man nakipagkaisa kay Kristo ay may katagumpayan laban sa dyablo. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayo matakot sa dyablo. Kasi ang muling pagkabuhay ni Jesus, nangangahulugan na tayo po ay mas makapangyarihan pa sa dyablo. Amen po ba? Nakipagkaisa tayo sa Panginoon Jesus, nakipagkaisa tayo sa kanyang kamatayan, at nakipagkaisa tayo sa muling pagkabuhay. Amen? Victory over the world. Okay? And then, mga kapatid, we are victorious in Christ. So that's the gospel. Namatay si Jesus, nilibing, at muling nabuhay sa pangatlong araw. At tayo po nakapagkaisa kay Jesus ay may katagumpayan din. Amen? Hallelujah. Lastly, Jesus' second coming. Right? Binanggit dun sa Bible verse kanina, 1 Corinthians chapter 15, verse 5, and Jesus appeared to Cephas and the 12 disciples. Yung word na appeared, it implies that Jesus Christ is he's returning. He's coming back. Una niyang pagpunta sa mundo, dala-dala niya ay grasya. Okay? Pero ang pangalawa niyang pagpunta sa mundo, ganito ang mangyayari mga kapatid. By the way, ito muna yung mga Bible verses patungkol sa kanyang second coming. Matthew 24:30, binabagit dito muli niyang pagbabalik, the Son of Man, okay, we will see Him on the clouds. 1 Thessalonians 4:16-17, patungkol po ito sa rapture. Revelation 1:17, muli siya pabalik, 22 and 12, then Acts 1:1. Alright, ito mga Bible verse mga kapatid, it affirms His second coming. Muli siyang babalik mga kapatid. He's gonna come for His people. Ang muli niyang pagbabalik ay para sa lahat ng mananampalataya. Whether you are Jews, whether you are Israelites, or Gentiles. Okay? Ano man ang nationality mo mga kapatid, ano man ang lahi mo, maputi, maitim, tangkad, maliit, basta naniniwala ka sa Panginoon, muli siyang babalik para sa iyo. Inahanda niya lang po ang mga bagay-bagay. Right? Ano ang meaning ng bakit may second coming? Fulfillment of the prophecy. Yung mga binanggit ko, no? Na-prophesied po yan mga kapatid. Even sa Old Testament, na muli siyang babalik. So, isa po yan dahilan bakit siya babalik para mangyari po ang kasulatan. Judgment. Matthew 25:31-46 and Revelation 20:11-15. By the way, pwede yung screenshot, basahin niyo po, no? Kasi malapit na tayo matapos. Judgment. May tinatawag na final judgment mga kapatid. Be specific. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, kakaroon ng final judgment. Alright? Mabubuhay muli ang mga patay. Literally, mabubuhay ang mga believers at mga unbelievers. Aalis yan sa mga libingan. May nagtanong nga sa akin, paano yung mga na-cremate? For sure, kakaroon ulit sila ng body. No? Kasi paparusahan ng Panginoon ang mga unbelievers after po ng 1,000 years reign. And then, magkakaroon din po ng rewarding, okay, Bema judgment para sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. Tayo po mga Kristiyano, pupunta tayo sa Bema judgment, right, para ma-receive natin yung mga awards, rewards natin sa langit. Pero great white throne of judgment naman ang sa unbelievers. Ito po ay hukuman na pupuntahin sa impyerno. Amen? Then, bakit muling babalik ng Panginoon Jesus? Resurrection of the dead. 1 Corinthians 15:51-50. 1 Thessalonians 4:16. Ito po ay literal talaga mabubuhay ang mga patay. As in literal. Okay? Hindi po siya figurative, hindi po siya spiritual. Literal mabubuhay ang mga patay. Sama niya muling pagbabalik. Okay? Completion of His work. 1 John 3:2, Philippians 3:20. Okay?
Kasi kung papag-aralan niyo po yung Christology, meron pong present ministry ang Panginoong Hesus. Meron din po siyang future works. So, hindi pa po tapos ang kanyang gawain sa mundo. Okay, mangyayari lang, matatapos lang po yung mako-complete lamang yan sa second coming. Okay? Hindi pa na-fulfilled ang lahat ng sinasabi sa Biblia, especially sa Old Testament. Right? And then lastly, restoration of creation. Romans 8:19. Okay? Babalik tayo sa original plan ng Panginoon. Genesis. Babalik tayo ng mga kapatid. So, ganun po ang reason bakit muli siya. Hallelujah, medyo nahingal ako dun Muna ako. Ang lalim pala ng gospel, no? Maraming pong religion sa Bible. Sorry. Maraming religion sa mundo. Naatake po ang salvation. May nagsasabi, ang kaligtasan daw ay nakay Allah. Ang kaligtasan daw ay nakay Buddha. Kaligtasan daw po ay nakay Kibuloy. Kaligtasan daw po ay nasa Iglesia ni Cristo. Alright? Ang kaligtasan daw po ay nakay Mama Mary. Huwag po tayong maniniwala sa mga ganun mga. Okay? Tinitira nila ang gospel pag ganon. May nagsasabi na si Jesus po ay hindi namatay ay namatay para sa konting tao lamang. Tinitira niya ang gospel, right? So we should preach the biblical gospel. Yung gospel na dinala ng Panginoong, ang gospel na pinalano ng Ama sa umpisa pa lang, ang gospel po na pinreach ni Apostle Paul and Apostle Peter sa lahat ng mga apostles na una. Alright? Ito dapat yung gospel na alam natin at pinipreach natin mga. This is the gospel that the 12 apostles, the Apostle Peter, Apostle John, Apostle James, lahat ng 12 apostles, even si Apostle Paul, okay, at yung mga naunang mga disciples, isa lang pong gospel ang kanilang pinipreach. Wala pong dalawang gospel, wala pong 7 gospel, wala pong 3 gospel, walang dalawang different gospels. Isa lamang po ang gospel na pinipreach. Amen. Okay, pag may nagtanong sa inyo, how many gospels do we have in the Bible? Huwag na po kayong mag-isip ng dalawa. Huwag po kayong malilito. Isa lamang po. Isa lang po ang namatay sa krus. Isa lamang po ang muling nabuhay. Isa lamang po ang makakapagpatawad sa atin. Bakit naging 2, naging 3, naging 7 ang gospel? Right? Isa lang po mga kapatid. Okay? This is the same gospel we should preach. Kung anong pinipreach nila Apostle Paul, ni Apostle Peter, dapat ay din po yung pinipreach natin gospel. Amen? Huwag po tayong malayo sa totoong gospel na sinasabi ng Biblia. Ito ang gospel ng favorite natin to, John 3:16. Patapos na tayo mga kapatid, 2 slide na lang. For God so loved the world that He gave His own Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Paano ako maliligtas? Maniwala ka sa gospel. Maniwala ka sa Panginoong. Paniniwala lamang po. Wala kang ibang gagawin. Walang effort para ma-receive ang salvation. Okay? Again, wala pong effort, not by works. It's pure through faith in Christ. Kaligtasan po ay libreng binigay ng Panginoon sa atin. At wala po tayong babayaran, wala po tayong gagawin. Kaya dapat i-preach natin na gospel. Kasi may nagtuturo po na ang gospel kailangan tayong magpabautismo. Right? Kailangan mo na mag-speaking in tongues para maligtas talaga. Okay? Kailangan mong maging mabait para maligtas. Hindi po ganyan ang gospel. Gospel po ay purely by God's grace, faith in Jesus. Basahin natin yung Ephesians verses 8-10. Last verse na ito mga kapatid, no? It is by grace, for you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Liwanag. Naligtas tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Say grace, charis, binigay ng Diyos ang Panginoong, binigay ng Diyos ang gospel, okay, kahit hindi tayo deserving sa bagay na yon. Makasalanan tayo, rebelde tayo sa Diyos. Alright? Uy, nawala. Wait lang, nawala siya. Hindi tayo deserving sa bagay na yon. Pero binigay pa rin ng Diyos. Sa bawat isa. Sa bawat sa atin. So yung grace na to mga kapatid, ino-offer ng Panginoon sa bawat isa. O ito na, tanggapin mo na lang. Ang tao mahal ng Diyos.
Okay? Sabi nga sa Romans 5:8, namatay si Jesus. Ayun yung pagpapatunay na mahal niya tayo. Tayo makasalanan pa. Right? Gospel po, kapatid, okay, ay ino-offer ng Diyos sa bawat isa kasi mahal niya tayo. Mahabagin siya. Pero ang tao sadyang ayaw lang makinig sa gospel. Ayaw maniwala sa gospel. Again, it's not by works. Okay? Hindi siya sa mga ritual na ginagawa. Hindi siya sa paghahandog. Tapos na yung mga kapatid. Pinulfilled na ng Panginoong Jesus. Jesus mismo ang naging ultimate atonement. Naging ultimate Lamb of God. Sacrificial para sa bawat isa. Naka Jesus ang kaligtasan. Naka Jesus po ang redemption. Naka Jesus po ang salvation. Right? Hindi po sa paghahandog. Kaya po ang Israel, okay, they are under the grace of God. They are under Ephesians 2:8 to 10. Both Israel and Gentiles, we are under the grace of God. Right? Sabi pa dito, so that no one can boast. For we are God's handiwork created in Christ Jesus Christ to do works which God prepared in advance for us to do. Amen. This is the gospel that the Bible, okay, is preaching to everyone. The gospel is for everyone. Kaya let's continue to preach the gospel mga kapatid, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan. Kasi para sa kanila yan. Hindi tayo deserving na tumanggap nito kasi makasalanan tayo. Pero dahil sa grasya, habag, pag-ibig ng Diyos, gusto niya tayong maligtas. Sabi nga sa 2 Timothy na God wants His desire that every man, okay, um, will come to the knowledge of Christ. Okay, gusto niya maligtas ang lahat. Alright? Amen po ba? Ganyan po ang gospel. How beautiful it is. So, yakapin natin to lagi mga kapatid. Masterin natin yung pag-aaral ng gospel. Masterin natin ang pag-preach ng gospel. Or i-preach po natin to sa bawat isa mga kapatid. Magkaroon po tayo matinding kayod sa pag-preach ng gospel. Alright? So, let's pray. Father in heaven, in the name of Christ, we give you the glory, we give you the praise. God, thank you so much for the beautiful gospel. This is for everyone, this is for all, not just for some, not just for the elect, but for everyone who believes. Thank you, Lord Christ. Empower us, equip us so that we can preach the gospel to everyone. Thank you so much. We give you the glory, we give you the praise. Amen. God bless po sa bawat isa mga